Binisita ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Dito pumayag ang dating Pangulo na maging abogado niya ang dayuhang si Nicholas Kaufman. Live mula sa the Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, anong mga napag-usapan ni dating ES Medialdea at ang dating Pangulong Digong? Magandang gabi, Mayan, Bok. Magandang hapon mula dito sa The Hague sa the Netherlands. Nakausap nga ng personal ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea at ngayon legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Facility. Inabangan natin siya kanina sa labas pero matipid ang kanyang naging sagot sa media. Nakumpirma niya doon sa aming maikling pag-uusap na kasama na ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman sa defense team ng dating Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Hindi pa ako Kaufman yan. Si Kaufman? Yan Kaufman pa lang po. Pero dapat po may kasama pa siya. Hindi ko pa alam kasi hindi ko alam kung sino-sino sila magagaling dito. Bok, Mayan, nakita rin natin si Senator Robin Padilla sa labas ng ICC Detention Facility at umaasa siya na mabibisita rin niya ang dating Pangulo bilang presidente ng PDP laban. Ang gusto raw niyang gawin ay humingi ng payo kung ano na magiging strategiya ng grupo sa halalan. Narito naman ang kanyang sinabi. Ang iniisip ko yung kampanya. Usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami. Diba yun nga itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Okay. Yung paano ngayon yan? Wala naman kaming pera. Inabulaanan din ni Senator Robin Padilla ang mga kumakalat na balita na nilaglag daw ni Senator Bato de la Rosa ang dating Pangulo dahil alam na daw niya yung arrest warrant at hindi daw niya sinabihan si Pangulong Duterte. Narito ang kanyang sinabi tungkol dyan. Si Bato pa. Yun ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Kaming lahat, alam namin na meron ng warrant. Lahat kami pumipigil kay Mayor. Bakit po siya umuwi? Sa tingin niyo ba si Mayor natatakot sa lahat? Sa lahat ng ito? Natatakot si Mayor? Hindi isang balahibo walang tumaas dyan. Kaninang umaga, nakausap na natin si Attorney Harry Roque sa isang press conference at sinabi niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa medical facility sa loob ng ICC Detention Center. Diyan sila nagkita ni Vice President Sara Duterte. Pero natanungin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo. Ito ang kanyang sinabi. I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. At yun nga, ibinalita sa atin na nakapagdala na sila ng tsinelas, ng pajama at ng mga gamot na kinakailangan ng dating Pangulo sa loob. Yun nga lang, namimiss daw ang Filipino food. Katulad na lamang ng piniritong saging, ng tuyo at ng munggo. Yan ang sinabi ni Attorney Roque mula sa loob. Pero natanongin natin kung ano nga ba yung nararamdaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa kanyang medical condition, ayaw na niyang isiwalat yan at sinabi na pribado ang impormasyon na yan. Sa huling update, nag-Facebook Live si Attorney Harry Roque at klinaro niya na hindi na magiging kasama ng defense team si Vice President Sara Duterte. Meron daw kasing probisyon sa konstitusyon na bawal siyang maging abogado habang siya ay isang public official. So nakausap din o nag-live din si Executive Secretary Salvador Medialdea, nagbigay ng pasasalamat sa mga taga-suporta at sinasabing okay lang naman, nakatulog na daw ang dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Facility at patuloy na manalangin ang lahat ng mga supporters para sa kanya. Mayan, Bok? Gretch, liwanagin ko lang ha, yung sumadya dyan si Senator Robin Padilla, nandyan din si Attorney Harry Roque. Tama, nakausap na ba nila ng personal? Nakapasok na ba sila sa detention facility? Ano yung chance na makapasok sila knowing na hindi naman sila immediate family at hindi rin sila legal counsel? Sa ngayon, dalawa pa lang ang nakakapasok sa loob ng ICC Detention Facility at yan ay si Executive Secretary
Salvador Medialdea na kanyang official legal counsel, at pangalawa, si Vice President Sara Duterte na immediate family. Isang beses pa lang nabibisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tatay, at yun ay nung Friday. Hindi siya napagbigyan nung weekend, nung humihiling sila. Actually, ang hinihiling nila sa kanilang email, araw-araw sana makakita ni VP. Pero hindi raw pinansin. At mukhang yung proseso nila ay kailangan nilang humingi ng permiso araw-araw, bagong email na naman. Kaya nga sinubukan nilang maging parte siya ng legal team, pero dahil nga mukhang may conflict sa ating batas ay hindi na isusulong yan. Pagdating naman kay Senator Robin Padilla, kanina tinanong natin, ano ba ang magiging basehan po ninyo sa inyong pagpasok bilang hindi kayo kapamilya? Ang sabi niya, meron daw isang sheet siya nakita na pwede ang political ally. Pero nung tinignan natin yung dokumento dito sa embassy, nasa Philippine Embassy tayo ngayon, binigyan tayo ng dokumento mula sa registry office ng ICC, ay dalawa lamang yung klase na pwedeng pumasok. Yung isa ay counsel, at yung isa ay family. So, hindi natin sigurado kung mapapayagan si Senator Robin Padilla na makapasok, at si Attorney Harry Roque na hindi pa ngayon kumpirmado kung siya ay magiging part ng defense team. Okay. Well, Gretchen, I also listened to Harry Roque's Facebook Live, and I do recall meron ng constitutional provision barring lawyers in government service from exercising their legal practice while they're in office. Pero when I looked it up in the Constitution, ang nakita ko lang pala kasi is Article 6, Section 14 of the Constitution, which only applies to members of the Senate and Congress. No senator or member of the House of Representatives may personally appear as counsel before any court of justice or before the electoral tribunals or quasi or other admin bodies. So mukhang yun ang applicable law. So I'm wondering kung meron pang ibang batas o na nakita sila that applies to the VP aside from, of course, the senators and the congressmen. Ay sa totoo lang, kailangan pa natin itanong kung ano nga ba yung mga batas na yan na nakita nila. Pero matinding pag-iingat ang ginagawa nila dito sa pagbubuo ng defense team. Nakikita natin na iba yung kalagayan dito sa Netherlands. Talagang iba yung proseso na dadaanan mo para ikaw ay makakuha ng mga permiso para makapasok lang, makabisita lang. What more pa yung pagiging part ng defense team. So there's a lot of things that they are sifting through here. But ang nararamdaman natin, Bok at Mayan, itong defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi pa pinal at binubuo pa nila dahil ang sabi ni ES Medialdea, nang tanongin namin kung bakit hindi pa kumpirmado yung ibang mga figures katulad niya. Siya mismo ay nandoon sa panel na yon, si VP Sara at si Attorney Harry Roque. Ang sagot ni ES Medialdea ay hindi niya alam kung sino yung magagaling. So mukhang titignan nila kung sino yung magagaling sa international law na sumasakop sa ICC. Dahil sinasabi nga ni Attorney Harry Roque, subspecialty ito. At meron listahan ng mga lawyers na competent dito sa batas ng ICC. Iba rin yung pamamaraan ng pag-argue sa harap ng hukuman ng ICC. Kung sa Pilipinas ay pwede yung magagaling magsalita, dito sa ICC ang naririnig natin medyo mas subtle ang kanilang paraan ng pag-argue. Yun yung ilang sa mga bagay na tinitignan ng kampo ng mga Duterte kung paano buuin yung best team possible para maipanalo nila ang depensa para sa dating Pangulo. Okay, at live mula sa Den Haag sa Netherlands, maraming salamat, Gretchen Ho. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.